Kailangan mong ibalik ang lakas mo, Kading. Maiwan na kita. Umalis na siya. Lorenzo! Mga kaibigan, tunghayan natin ang karugtong ng kwentong Ang Laki sa Dilim. Nais ko lamang po na ipaalam sa inyong lahat na ito ay karugtong lamang sa ilang kabanata na ikinwento na natin sa mga nagdaang araw. Ngayon, ating pakikinggan ang pakikibaka ni Karding laban sa isang aswang. Magtatagumpay kaya siya sa kanyang laban? Mga kaibigan, pakinggan natin Ang Lagi sa Dilim. Anong bang nangyari, Karding? Ang dami mong sugat, lalong-lalo na sa leg mo. Makinig ka, Tatang. Pakinggan mo. Ikikwento ko sa iyo buong pangyayari. Anong? Sobrang higpit ang pagkakasakal niya sa akin. Anong? Talagang aswang? Sino? Sino? Ganun ba? Iniligtas ka ni Lorenzo. Malaki ang utang na loob ko kay Lorenzo ngayon, Tatang. Tama ka. Mahirap intindihin pero kailangan kong malaman ngayon kung sino ang tunay na aswang sa lugar na ito. Karding! Alam ko na kung paano siya makikilala. Pumunta agad si Karding kinabukasan sa bahay ng kapitan upang ipaalam ang kanyang plano para sa pagpatay ng aswang. Tao po, Kapitan! Tao po, Kapitan! Uy, Karding, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Saktong-sakto ang dating mo. Pupunta na saan ako sa barangay hall katatapos ko lang maligo. Umupo ka muna dyan at magbihis muna ako saglit. Dyan ka lang muna. Ang kanyang balikat. May piklat ang kanyang balikat. At ang kanyang mga paa. Ang kanyang paa at kamay ay nakabalot ng bandage. Kumusta? Kumusta nga pala, Karding? Anong nasa lig mo? May sugat ka ba? Oo, Kapitan. Nasakal ako ng aswang na. Akala ko mamamatay na ako hanggang sa nawalan ako ng malay. Uy, ganun pa? Talagang ang bangis ng aswang na yan. Kailangan mapuksa natin yan. Alam kong si Lorenzo yan. Matagal na akong nagsususpetsa sa kanya. Kung ikaw man yan, Kapitan, magsisisi ka. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Karding? Tama ba ako? Oo. Oo, Kapitan, tama ka. Kaya kailangan ko siyang mapatay. Tama yan, Karding. Tama yan. Sige. Lumabas na tayo sa bahay. Pupunta din ako sa barangay hall. Aasikasuhin ko ang magiging plano natin. Sige po. Bumalik si Karding sa bahay ni Tatang Andong. Tatang, puntahan mo ngayon din si Lorenzo, Tatang. Huwag kang matakot. May plano ako. Ipaalam mo sa kanya lahat ng sasabihin ko. Sige Karding, sige. Puntahan ko siya ngayon din. Dahil sa pagdududa, bumalik si Karding sa bahay ni Kapitan isang gabi. Pupuntahan ko ngayon si Kapitan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Dito ako sa likod na daan. Hinay-hinay si Karding sa paglakad hanggang sa umabot siya sa likod ng bahay ni Kapitan. At doon nakita niya si Kapitan sa kusina. Ang sakit pa nito mga sugat ko. Buwisit ka, Karding, buwisit ka. Ikaw pa lang ang nakapagbigay sa akin ng sakit ng ulo.
Sinong aswang na yun ang tumulong sa kanya? Kailangang may mabibiktima ako ngayong gabi. Kailangang manunumbalik ang lakas ko. Ikaw pala. Hindi ako Hindi ako makapaniwala, Kapitan. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Gumawa ng plano si Karding kasama si Tatang Andong. Isang gabi, pumunta si Karding sa gubat. Inihanda niya ang kanyang panat palaso, baril at espada. Ngayon lang niyan magagamit ang panat palaso na mana pa sa kanyang lolo na si Tata Kanor. Sigurado ako, pupunta ang aswang na yan dito. Kailangan ko mag-ingat. Sigurado ako ito na yung aswang. Tatakbo ako palapit sa malapit na kahoy na yun. Tatakbo na ako. Humahabol siya. Bilisan ko ang aking pagtakbo. Laki na siya. Kailangan ko makailang. Sobrang laki niya. Pero bakas pa rin ang tama niya sa kanyang kamay at binti. Kapitan! Alam kong ikaw yan. Hindi mo na ako malilinang pa. Alam ko na ang katotohanan. Ang lakas mo talaga, Karding. Ikaw ang nag-iisang hadlang sa aking plano. Ang mga tao ay dapat matakot. Hindi ko hahayaang magpatuloy ka. Hindi ako papayag na maging biktima ng iyong kasamaan. Oo, ikaw ang pumatay sa mga kaibigan ko. Sinadya mong pumunta kami sa gubat noon para gawin mong pagkain. Ay, totoo yan. Totoo yan, Karding. Kasi ang mga tao ay mahina. Sobrang hina. Mahina kayong lahat. Kaya dapat sa inyo gawing pagkain lang. Wala kayong magagawa sa mundong ito. Tama ka. Mahina kami. Pero lumalaban kami ng parehas. Hindi katulad mo, duwag ka. Kasi nagtago ka sa hingo na yan. Hindi ko na kailangan ang opinion mo. Humanda ka. Umatake siya. Kailangan ko ng tamang tiyempo. Malapit na siya. Ito na, oops! Naisahan kita! Eto sa'yo! Naputo lang isang kamay ko. Baliwala yan sa akin. Unti-unti tumupo ulit ang kanyang kamay. Ano yan? Lalo siyang lumalaki. Kailangan kong manap ng paraan. Hindi matatapos ang buhay ko. Kailangan kong makalibot sa punong kahoy na yon. Tumakbo ako doon. Tatakbo ako doon. Saan ka pumunta? Saan ka pupunta, Karding? Hinabol niya ako. Magtako ko dito. Wala ka na bang lakas? Etong sa'yo. Masarap ba? Walang hiya ka. May bakal pala ang buong katawan. Sabi mo mahina, di ba? Eto sa'yo. Natamaan ang aswang ng 2 beses at sumandal sa malaking puno. Hindi na ito makagalaw pa. Ngunit unti-unti kumalas mula sa panat. Sa tingin mo ba mamamatay ako dito, bobo? Alam kong hindi. Pero at least, hindi ka makagalaw ng maayos. Lorenzo, panahon na! Tapos na ang kasamaan mo, Kapitan. Hindi mo ako kaya, Lorenzo. Yun ang akala mo. Karding, eto na. Sunugin mo. Pagkatapos ng lahat, biglang tumahimik ang paligid na parabang ito ay nakaraos sa napakalaking problema. Lorenzo, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa akala. 2 beses mo akong iniligtas. Akala ko, hindi mo pakikinggan si Tatang Andong.
Walang anuman, Karding. Tandaan mo, minsan ang maling akalang siyang magtutulak sa iyo sa kapahamakan. Kailangan ko nang umalis sa lugar, Karding. Ikaw na ang bahala sa mga tao. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako makikita. Teka lang, ang bilis niyang mawala. Salamat sa iyo, Lorenzo. At sa kabila ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan, ang Baryo San Mateo ay muling bumangon. Si Karding at Lorenzo ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, ang totoong halimaw ay hindi ang anyo, kundi ang puso ng sinuman. Mga kaibigan, kung gusto nyo ng mga ganitong uri ng kwento, huwag kayong magatubiling i-like at mag-comment sa ibaba. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating uploads.